Mapagpalang Miyerkules, my dear brothers and sisters. For today's Devo, I will read from Roma 8:28-29. Sa Tagalog po ito ha. Alam natin na ginagamit ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na tinawag niya ayon sa Kanyang pasya. Ang mga nakilala niya ay itinalaga niya na maging kawangis at kalarawan ng Kanyang anak upang maging panganay siya sa maraming magkakapatid. So, kung babasahin niyo po sa English version, ito, nabanggit niyo po itong salitang firstborn. So, let's dig in with this verse. So, sa lahat ng mga talata sa Bible, no, marahil ito yung pinakamadalas na banggitin nang wala sa lugar at madalas bigyan ng maling interpretasyon. Hindi nito sinabing ang Diyos ay gumagawa upang ang lahat ng bagay ay mangyari ayon sa ating kagustuhan. Maliwanag na hindi po yun totoo. Hindi rin po sinasabing ang Diyos ay gumagawa upang ang lahat ng bagay sa mundong ito ay magkaroon ng masayang katapusan. Hindi rin totoo kasi marami mga pangyayari sa mundo ang nagtatapos sa kalungkutan, di ba? Tama po. So tayo nabubuhay sa isang mundong makasalanan. Sa langit lamang nagaganap ng perpekto ang lahat ng bagay ayon sa layunin ng Diyos. Dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Diba yun yung kasama sa basic na panalangin. So, upang maunawaan natin ang Roma 8:28-29, suriin natin yung bawat phrases. So, yung word na alam natin. Sa panahon ng paghihirap, ang pag-asa natin ay hindi nakabatay sa positibong pag-iisip, pangangarap o natural na optimismo, 'di ba? So ang pag-asa natin ay isang katiyakang nababatay sa katotohanan ng kontrolado ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay kontrolado niya at iniibig niya tayo. Alam natin 'yun. That's a fact though. So it's a katotohanan. So, next, na ang Diyos ay gumagawa. So may dakilang tagagawa ng plano para sa lahat ng bagay. Ang buhay mo ay hindi resulta lamang ng mga pagkakataon, tadhana o swerte. Hindi tayo niniwala dyan, di ba? May dakilang plano ang Diyos. Ang kasaysayan ay kuwento ng Diyos. Siya ang nagkokontrol ng lahat. Tayong lahat ay nagkakamali, pero ang Diyos ay hindi. Hindi pwedeng magkamali ang Panginoon dahil siya ang Diyos. Next, upang ang lahat ng bagay. Ang plano ng Diyos para sa buhay mo ay sumasakop sa lahat ng mga nangyayari sa iyo. Kabilang na dito yung mga pagkakamali natin, mga nangyayari sa atin, di ba? Mga kasalanan, mga hinanakit. Kasama rin dito yung pagkakasakit, pagkakautang, sakuna, paghihiwalay at pagpanaw ng mga mahal natin sa buhay. So makakagawa ng makabutihan ng Diyos kahit pa sa gitna ng pinakamasamang pangyayari. Ginawa niya ito, of course, sa bundok ng Kalbaryo. Wala nang ibang makakapag taas pa dun sa ginawa niya. Next, ay magkalakip-lakip. So, binis ko po ito sa Tagalog version. Hindi na kabukod o hiwa-hiwalay ang mga pangyayari natin sa buhay. Ang mga ito'y magkakalakip at pinagsama-sama mga detalye sa plano ng Diyos upang gawin kang kawangis ni Kristo. Para tayo makapagluto ng cake, di ba? Kailangan natin gumamit ng flour, di ba? Salt, egg, oil, and sugar, di ba? Pero pag kinain natin to nang hiwa-hiwalay yung mga sangkap, hindi to masarap. So, pero kapag pinagsama-sama ang lahat ng niluto, di ba? At sa oven, sigurado masarap ang magiging resulta. So, gayon din kung bibigay natin sa Diyos ang lahat ng mapapait nating mga karanasan, pagsasama-samahin niya ito upang maging maganda ang kalalabasan. Para sa kabutihan, di ba? Hindi sinasabi ng talata na ang lahat ng bagay sa buhay ay mabuti. Karamihan naman nangyayari sa mundo natin ay masama. Pero mahusay ang Diyos sa paggawa ng kabutihan mula sa mga bagay na masama. Sa talaan ng angkan ni Jesus, 4 na kababaihan na naklista, di ba? Sino si Tamar, Rahab, Ruth at Bathsheba. Inakit ni Tamar ang kanyang biyanang lalaki upang magdalang tao siya. Si Rahab naman ay isang patutot bayarang babae, di ba? Sa Tagalog ng lalim. Si Ruth ay hindi Hudyo at lumabag sa batas nang siya'y makipag-isang dibdib sa isang Hudyo. So si Bathsheba naman ay nangalunya kasama si David. At ito ang dahilan kung bakit napatay ang asawa niyang si Urias.
Hindi naging maganda ang mga reputasyon ng mga kababaihang ito. Pero ang Diyos ay gumawa ng mabuti mula sa masama. Kaya't ang apat na ito ay naging bahagi ng angkan ni Jesus. Ang layunin ng Panginoon ay higit kaysa sa ating mga suliranin, pighati o kasalanan. Amen. Ng mga umiibig sa Diyos at tinawag. So, ang pangakong ito ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Hindi ito para sa lahat, meaning hindi lahat ay anak ng Diyos. Sa mga tumanggap na sa Kanya. So, ang lahat ng bagay ay hahantong sa ikapapahamak ng mga namumuhay ng laban sa Diyos at ayaw magpasakop sa Kanya. Last, ayon sa Kanyang layunin. So, anong Kanyang layunin, di ba? Ito ay tayo maging kawangis ng Kanyang anak. Amen. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa iyo ay pinahihintulutan ng Panginoon upang maipatupad ang pakay na iyon. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na patuloy niyo po kami ni-remind kahit na ang lahat po ng bagay, maganda o pangit na nangyayari sa aming mga buhay, ay may layunin po kayo, Lord God. Turuan niyo po kami magtiwala sa inyo, Panginoon, whatever circumstances, Lord, na aming nadadaanan sa araw-araw. Tulungan niyo kaming mahalin, Lord, ang mga taong hindi ka mahal-mahal. Turuan niyo po kami i-share, Lord, ang kaligtasan sa mga taong nakakasalumuhan namin araw-araw. Lord, maraming salamat. Gawin niyo po akong ilaw at asin, Lord. Kaming lahat, Lord, sa aming mga nakakasalumuhan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Have a blessed Sunday, have a blessed Wednesday, mga kapatid. God bless.